pabigay ng messenger. What's this? Petition for temporary restraining order with prayers for preliminary injunction? Ipapa-freeze yung assets ni Atty. Meredith Simmons? Sinusubukan mo talaga ako, Lynette! Attorney, pagpasensyahan mo na talaga yung inasal ko kanina paglabas natin ng korte, ha? Hindi ko na-control yung sarili ko. Bigla na lang ako nagalit. Gusto ko lang ipakita sa kanila kung gaano ako nasaktan dun sa ginawa nila sa akin. Kasi grabe naman yun. Ilalabas nila yung mga dati kong kasalanan? Naiintindihan naman kita eh. Ganyan naman talaga tayong mga tao. May mga pagkakataon na sumasabog tayo. Pero ang mahalaga, alam mo na nagkamali ka at handa kang itama yun. Pero sobra naman kasi talaga yun, di ba, attorney? Yung babanggitin pa talaga nila yung tungkol sa illegal na sugal. Ang tagal na nun eh. Pinagsisihan ko na yun. Bata pa ako nun eh. Sumama lang ako sa mga barkada. Ganun naman talaga pag may kaso. Mapipilitan ng kabilang partido na gawin ng lahat para maipanalo yung kaso nila. Kaya tibayan mo yung puso at loob mo ah. Hindi biro tong pinagdadaanan mo. Lalo pa at sarili mong kapatid ng mga kalaban mo. Gusto ko lang naman manatili sa amin yung lupa namin eh. Ayaw ko lang mabenta yon. Pero kung ito yung kapalit ng gusto ko, yung maglalabasan kami ng baho, yung magkakasakitan kaming mga magkakapatid, hindi ko na tuloy alam kung tama pa ba itong pinaglalaban kong to. Paano mo nagawang pumayag sa abogado natin na ilabas yung tungkol sa mga nagawa ni Mia noon? Hindi natin masisisi yung kapatid natin kung naging gano'n ang reaksyon niya sa atin. Sinubukan kong pigilan. Pero kapag hindi nilabas yun, matatalo tayo sa kaso. Kuya naman, wala sa usapan natin na sirain natin ang pagkatao ng kapatid natin. Ganun ka ba kadesperado manalo? Hindi makatarungan yung ginawa natin kay Mia. Ganun talaga, Ramon. Masakit. Pero wala akong magagawa. Kahit wala na ako makuhang pera, kuya, ayos lang sa akin yun. Ayoko lang masira yung pangalan ng kapatid ko. Hindi naman tayo nabubuhay para sa pera. Hindi yun ang nagpapaikot ng mundo natin. Kuya, habang may panahon pa, itigil na natin to. Mas importante ba sa'yo yung pera? O yung kapatid natin? Kuya, makinig ka naman sa akin. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng kapatid natin. Para lang dito. Kuya, kapag hindi ka pa tumigil, ako na makakalaban mo. Ate, naku, buti na lang talaga meron ka nitong librong to kasi talagang nahirapan akong hanapin to. Thank you so much. You're welcome. Basta, galingan mo sa law school. Of course! I will take this as a challenge para maging mabuti akong lawyer. Kagaya mo. Ate, the other day, kasi ako yung nag-abot ng formal letter kay Era tungkol dun sa pagpapa-freeze ng assets ni Atty. Meredith. Ate, malala na ba talaga yung sitwasyon ninyo? Tapos may hatian pa ng mana na nangyayari. Tapos ikaw pa yung nag-file ng partition case.
Oo, Trixie. Ako yung nag-file ng partition case. Ako din yung nag-request na ma-freeze yung mga assets ni nanay. Pero Trixie, wala naman talaga akong habol dun sa mana eh. So, bakit mo ginawa yun? Gusto ko lang kasing protektahan si Ira. Pero wala pa akong nahahanap ng matibay na ebidensya laban kay Attorney Alon. Malakas talaga yung kutob ko na gagamitin niya lang si Ira. So, sa tingin mo, pinipirahan lang siya ni Atty. Renan? Kasi Trixie, tingnan mo. Parang bigla na lang nagmamadali na magpapakasal sila, tapos wala pang prenup. Tapos, kung ano-ano pang property si nanay yung binibenta nila. At nung nag-file ako ng kaso, masyadong affected si Attorney Alon. Sumisingaw pa sa kasong hawak namin. Parang may tinatago talaga eh. Oh my gosh! Sana hindi totoo. Kasi, ate, kung makikita mo ngayon si Ira sa office, sobrang in love siya kay Atty. Renan. Kaya kung may masamang balak siya, sure na heartbroken si Ira. Pero, ate, di ba, wala pa namang solid proof? Sana nga mali ako, Trixie. Pero natatakot ako eh. Baka tip of the iceberg lang tong tungkol sa pera. Sa kung ano mang pinaplano ni Attorney Alon kay Ira. Sa aming magkapatid. Well, ate, whatever the real deal is, if you keep fighting with Attorney Ira, she won't trust you anymore. The more you push her away, mas lalo siyang didikit kay Attorney Renan. Feeling mo, red flag pa nga si Attorney Renan, di ba? Ate, paano mo matutulungan si Ira kung wala ka sa tabi niya? Are you really protecting her? Ngayon na war mode kayo sa mana? Pasensya na kung nakaka-istorbo ako ha. Huwag mo nang intindihin yun. Ano ba yung sasabihin mo? Pinag-isipan ko po ito ng mabuti. Attorney, totoo, hindi mo naman kailangan na makipaglaban pa eh. Lalo na kung pamilya mo na nasasaktan. Lalong-lalo na si Era. Alam mo naman na gusto lang ng nanay ninyo, ni Attorney Meredith, ang katahimikan sa pagitan yung dalawa. Ayaw din ng nanay namin na pinagsasamantalahan kami ng ibang tao. Wala kang tiwala sa akin eh. Na hindi ko kayang magdesisyon para sa sarili ko. Na hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko kung kinakailangan. Kailangan ko nang ibigay yung blessing ko sa kanila para makapagpakasal na sila. Sigurado ka na ba, Sir?